Sige po, natapos na tayo sa lesson natin sa attributes ng Bible from February hanggang netong March. So ngayon naman, ang second section ng bibliology natin ay regarding sa canon of scriptures. So ano yung mga dapat nating malaman, maintindihan kung bakit etong 66 books ang tinuturing natin na salita ng Diyos. Personally, isa to sa mga malalapit sa puso ko na katotohanan. Naging tanong ko to dati dahil kapag hindi tayo nagkaroon ng kumpiyansa sa kung ano yung mga talagang nakalagay na libro sa Biblia, paano natin malalaman kung ano yung doktrinang dapat nating paniwalaan? Kung meron pala na isa dito na hindi dapat nandito. O kung meron pa palang ibang libro na dapat ay nandirito, pero wala dito. So imagine that. Lahat ng mga doctrines, lahat ng truth na pinaniniwalaan natin na authoritative at ia-apply natin sa buhay natin ay nakasandal sa pinaniniwalaan nating Biblia. Pero ito yung tanong sa'yo. Sigurado ka ba na yung Biblia ang hawak mo ay yung Biblia na bigay ng Diyos? Sobrang, alam nyo, lahat ng doctrines ay nakabase sa Scripture. So, very important itong topic na ito. Hindi ito pang seminary lang, pang scholars lang, para to sa mga ordinaryo na mga mananampalataya na inaasahang sumunod, magpasakop, magpakumbaba sa harapan ng Biblia. So, ito yung tatalakayan natin from today until I think hanggang June, no? June or early July, tungkol sa canon of scriptures. Pero gusto kong simulan to sa isang historical survey. At ang tanong na itatanong natin ngayong umaga ay, sa next. Okay. Ayaw gumana. Yung tanong na itatanong natin ngayong umaga ay regarding sa Old Testament. How did we get the Old Testament? Later on, New Testament ang pag-uusapan natin. Pero yung 39 books ng Old Testament, paano natin ito nakuha ngayon? Meron kayong mga Old Testament dyan sa phone, sa physical Bibles natin, paano napunta sa atin ito ngayon. So, pero bago yon, i-define muna natin yung canon. Sabi ni F.F. Bruce sa Canon of Scriptures, sabi niya, when we speak of the canon of Scripture, the word canon has a simple meaning. It means the list of books contained in Scripture, the list of books recognized as worthy to be included in the sacred writings of a worshiping community. Kinikilala bilang banal na mga kasulatan. In a Christian context, we might define the word as the list of writings acknowledged by the church as documents of divine revelation. Pinag-aralan na natin kung ano yung revelation, ito'y salita na nanggagaling sa Diyos, at yung mga libro na nandirito sa Biblia natin ay kinikilala natin na mga salita na mula diretso sa kapahayagan ng Panginoon. But now, ang tatalakayin natin ay Old Testament. Again, this is a historical survey. Paano nabuo yung mga writings, paano na ipasa yung mga writings, at paano natin nakuha itong Old Testament writings. Medyo bibilisan ko po ito kasi for time's sake. So una, again, ang goal natin ngayon ay makita kung paano finorm ng Diyos yung Old Testament sa history ng kanyang providence. Sa history ng kanyang providence. Pero dapat nating isipin na ito po na Bible natin ay hindi
bigla na lang bumagsak mula sa langit. Okay? Yun yung unang-unang ide-deny natin. Perhaps may nanonood ako ng mga videos at mga seminars, conferences regarding the Old Testament. Hindi ba napaka-convenient at fascinating na sabihin pag may nagtanong sa atin, paano nyo nakuha yung Bible nyo? Isang araw, nag-pray yung mga early Christians, pinag-pray nila sa harapan ng Panginoon, Panginoon, bigyan mo kami ng authoritative book. At isang araw, bigla na lang bumaba mula sa langit yung isang libro, kumpleto na. Alam nyo, may legend dyan, doon sa Council of Nicaea. May isang legend sa Council of Nicaea na ganun daw yung nangyari. Bigla na lang bumaba mula sa langit yung libro. But brothers, hindi ganun yung nangyari. Hindi magical, supernatural, yung paraan ng paggamit ng Diyos para ibigay sa atin yung Old Testament. Gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng ordinaryong probidensya, ordinaryong paraan ng pagsusulat, pagkopya, at pagpasa sa mga susunod na henerasyon para dumating sa atin yung 39 na libro ng Lumang Tipan. At yung 39 books na yon ng Old Testament ay nahahati sa tatlong to. Ang tawag ng mga Hudyo sa Old Testament ay ang Tanakh. Tanakh. Hinahati ito sa tatlong bahagi. Una, yung Torah o yung Pentateuch, 5 books ni Moses. Pangalawa, yung mga Nevim or yung prophets. Diyan yung Joshua, Judges, Samuel, later prophets, Isaiah, Jeremiah, and the 12. Yung the 12, yan yung 12 minor prophets, no? At yung pangatlong bahagi ng Tanakh ay yung Ketuvim or tinatawag na writings. Kasama na dyan yung mga book of poetries, saka yung 5 books, yung Megillah, Ruth, Songs of Solomon, yan, and others, Daniel to Chronicles. Kaya pansinin nyo, yung Tanakh ng Old Testament, ang dulo Chronicles. Hindi Malakay. Kasi ganito yung arrangement nila ng kanilang Old Testament Bible. At nakuha nila yung salitang Tanakh doon sa tatlong bahaging yon. T from Torah, N from Nevim, K from Ketuvim. Wala silang mga vowels. Tanakh. T, N, K. Doon galing ang salitang Tanakh na Hebrew Bible. Now, anong ginamit nila para masulat ito? Ginamit sa pinakauna para isulat ang Bible ay una, scrolls. Ayan yung mga scrolls. Sa mga pinapanood ko mga videos, interesting daw, na unang-unang ginamit ng Diyos ay yung mga scrolls. Tapos sa panahon natin ngayon, ini-scroll na natin yung Bibles natin. So, bumalik ulit sa dati, yung pagbabasa ng Bible. So, for example, ng mga scrolls ay yung Dead Sea Scrolls. Ano pa? Yung binasa ni Jesus sa New Testament, gamit to na scrolls. Yun ay mga nakapaikot na mga papel. Yun yung mga scrolls na gamit nila dati. Sobrang bago nung idea ng libro ganito. At yung ganitong klase ng Bible na nakadikit-dikit sa dulo at mababasa mo per page, ito ay tinatawag na codex. Codex. At sa mga historian, sinasabi pa nila na probably Christians ang nakaimbento ng codex para magkaroon sila ng complete na Bible. Pero bago magkaroon ng codex, scroll was king. Scroll yung palagi nilang mga gamit. Now, punta tayo, fast forward sa formation saka transmission ng Old Testament. Alalahanin natin na walang Bible si Adam. Walang Bible si Seth. Walang Bible si Noah. Walang Bible si Abraham. At yung mga prior kay Moses.
sila ay umaasa sa oral tradition. Mga pinapasa na mga katotohanan at revelation sa pamamagitan ng pananalita. Sila ay from patriarchy hanggang early monarchy, palagi silang nagpapasa ng mga turo sa pamamagitan ng oral tradition. Pero nagsisimula na yung earliest writings. Walang fixed canon, pero nagsisimula na yung earliest writing. Kanino? Sino pinakaunang sumulat ng Bible? Moses and probably Job. No? Alam nyo si Job, kapanahunan siya ni? Sinakaalam? Abraham. Mas matanda si Abraham kaya sa mga nag-aaral ng Old Testament, isa si Job, no, sa pinaka-earliest. So, Moses and Job. But, sa panahon ng 1000 BC hanggang 586 ay yung monarchy period. Ito na yung panahon na nagkaroon na sila ng hari. United Israel, sino yung unang hari ng Israel? Saul. Sunod si David, sunod si Solomon, pagkatapos, nahati na yung Israel. Pero sa panahon nila, nagkaroon ng pagsisimula ng mga pagsusulat at pagkopya ng mga writings. So, for example, sinabi ng Panginoon kay Moses regarding the king, sa Deuteronomy 17:18, sabi ng Diyos kay Moses, kapag nagkaroon na ng hari, sa panahon ba ni Moses may hari na? Wala pa. Pero may utos na yung Diyos, pag nagkaroon na kayo ng hari. Sabi dito sa Deuteronomy 17, when he, yung king, sits on the throne of his kingdom, he shall write for himself a book, a copy of this law, approved by the Levitical priests. Ang utos, pag nagkaroon na ng hari, yung hari dapat kumopya ng kautusan. Pero dapat may approval ng mga Levitical priests. Bakit? Yung mga Levitical priests, sila yung mga guardians ng scripture. Sila yung nangangalaga. Nasa loob ng temple, nasa loob ng tabernacle, yung mga original scroll. Sabi yan dyan sa copies niya, sa commentary ni Jamieson Fawcett Brown, na yung original scrolls ay under the strict custody ng mga priest. Pero ibig sabihin, meron ng kopya. At sa panahon ng mga kings, dapat meron silang mga personal copy ng Book of the Law. No? At later on, nawala yung mga copies sa time ni Manase, isa sa mga masasamang hari. Sa time ni Manase, at na-recover yon sa panahon ng batang hari na si Josiah. Nung na-rediscover yung Book of the Law sa time ni Josiah, ito ay nakita. Pero it proves to us sa panahon ng mga kings, monarchy, na meron ng copies ng Book of the Law. Meron na agad, meron na sila ng mga Pentateuch or nung Torah. Next, after ng divided kingdom, ano na yung sunod na event? Sunod na event ay ang kanilang exile. No? Hindi sumusunod ang Israel sa Panginoon, sila ay pinarusahan sa pamamagitan ng pagsakop sa kanila ng ibang mga bansa at sila ay na-exile mula sa sarili nilang mga bansa. Ito yung sinakop sila ng Babylon. It's called the Babylonian exile. Sa panahon noon, nag-shift. Kasi na-exile sila eh. Wala na silang place for worship. Kasi ang place for worship ng Israel saan? Jerusalem. Bawal sila mag-worship sa ibang lugar. Jerusalem lang. Bawal sila. Yun yung pinagkaiba ng Old Covenant sa New Covenant, di ba? Sa New Covenant, kahit saan, kung saan magtipon yung church, doon pwede mag-worship. Pero, sa lumang tipan, hindi pwede kung saan-saan, sa Jerusalem lang. Now, isipin nyo, anong mangyayari? Kung inalis sila sa lugar nila, dinala sila sa Babylon,
paano yung kanilang worship. Now, dito na nagsimula na from being temple-centered, sila ay naging text-centered. Mula sa ang nakasentro yung kanilang buhay, pananampalataya ay nakasentro sa templo, nung inalis na sila doon sa lugar nila, nakasentro na sila ngayon sa meron sila. Yung teksto, yung kanilang mga writings, collection ng mga writings preserved na mga traditions. Now, after nung exile nila sa kalooban ng Panginoon sa ilalim ni Haring Cyrus sa Persian period, pinakawalan sila. Hinayaan na i-rebuild nila yung temple, i-rebuild nila yung walls, at dito na natin makikita yung sarili natin sa kwento nila Ezra sa Nehemiah. 'Di ba? Sa panahon nito ng post-exilic period, pinapabalik na sila sa sarili nilang nation. At anong nabasa natin sa Ezra at Nehemiah? Meron na silang book of the law. Meron na silang book of the law sa panahon noon, no? Sa Nehemiah 8:8, ito yung nag-preach si Ezra at yung mga kalalakihan, at meron silang bit-bit na book of the law. Sabi dito, they read from the book of the law, clearly, and they gave the sense, so that the people understood the reading. Meron na talaga silang kopya sa panahon nito. Now, after ng post-exile, ano na yung kasunod? Ito yung tinatawag natin na Hellenistic period. Nakikita natin, no, yung mga kaharian, nagtatagumpay, nawawasak, nagtatagumpay, nawawasak. After ng Persian period ay yung Greek naman sa pangunguna ni Alexander the Great. Narinig nyo na si Alexander the Great, di ba? Halos lahat sinakop niya. Ito yung panahon na ang namayani naman ay yung Greek rule. Natuto na sila ng Greek language. Kaya yung mga taga-Israel natuto na sila ng Greek. Nagkaroon sila ngayon ng translation ng kanilang Old Testament na tinatawag na Septuagint. Yung Septuagint ay ang Greek translation ng Tanakh. Greek translation ng Tanakh. Imagine that. Bago pa dumating si Jesus, may translation na ng Bible. Hindi original language. May translation na ng Bible. Pero yung writing section ng canon ay still developing. Now next, after ng Hellenistic period, etong late Second Temple period, ito na yung panahon ni Jesus. Panahon ito ng Panginoong Hesukristo. No? Again, wala pang single Hebrew scripture na fix na nagsabi, tapos na yung canon. Pero makikita natin sa panahon ni Jesus, maraming iba't ibang versions ng Old Testament. Sa panahon nito ng Panginoong Hesukristo, late Second Temple period, for example, merong Samaritan Pentateuch. Isipin nyo, yung mga Samaritan, meron silang sariling Bible nila. Yung 5 books ni Moses. Meron ding mga tinatawag na Proto-Masoretic text, sinulat sa bago yung Second Temple period, meron sila. At yung LXX, yan yung Septuagint. Kasi ibig sabihin ng Septuagint ay 70. The 70. Roman numeral yan ng 70. At later on, na-discover sa Qumran Cave, noong 1547 to 56, na collection ng 900 manuscripts bago yung Second Late Temple period, doon sa Qumran Cave, na lahat ito nandun. No? Iba't ibang mga copies. May Samaritan Pentateuch, merong Proto-Masoretic text, merong Pentateuch. No? Sa panahon ng Panginoong Jesus, iba-iba yung writings, gumagamit siya ng Hebrew, gumagamit din siya ng Septuagint. No? So, ibig sabihin, sa panahon ng Panginoong Jesus, meron na silang Old Testament Bible, specifically sa Luke 24:44, banggitin ko yan mamaya ulit, pero merong ginagamit yung Panginoong Jesus na law
Prophet, Psalms, yung tanak kanina. Ginagamit iyon ng Panginoong Hesukristo. Now, fast forward tayo. Dahil gusto nating tignan yung history. Fast forward tayo, after ng time ng Panginoong Jesus, yung tinatawag na early rabbinic period. Naalala niyo AD 70? Ano yung nangyari ng AD 70? Sino nakakaalala? Sino yun? Yeah, destruction of Jerusalem. Sinugod sila ng Roman Empire, pinangako yan ng Panginoong Hesus, winasak yung Jerusalem, nagkalat yung mga Hudyo. Wala ng Israel as a nation. No? Dito pumasok yung early rabbinic period na after nung destruction ng Jerusalem, yung sacrificial system tapos na. Nawala na talaga, natapos na. Alam niyo hanggang ngayon, wala na silang sacrificial system. Mula AD 70, tapos na yung kanilang mga alay-alay. No? Dahil pinangako yan ng Panginoon. So yung authority ay nag-move from priests to rabbis. At ginagabayan na nila yung kanilang community, yung mga nag-scatter ng mga Jews later on, ang ginagamit na nila ay yung sinabi natin na Tanakh, yung 24 books ng Old Testament. Mamaya, paliwanag natin yan. And then later on, medieval period, nung 17th to 10th century, ito na yung tinatawag natin na Masoretic period. Kasi mga Hudyo, mga scribes at scholars, sila ay nagsama-sama para i-preserve yung kanilang Old Testament. Dito na papasok yung tinatawag na Masoretic text. Masoretic text. Mga Hudyo sila, mga scribes, sumulat sila carefully yung mga copies na alam nila dati at ito yung naging basis ng ating Old Testament. Yung tinatawag na Masoretic text. At yung isa sa mga pinakasikat dyan ay yung Leningrad Codex noong 1008 hanggang 1009. And then fast forward, pinaka-last ay yung Reformation to modern period. Dito na naimbento yung printing press. No? Imagine, bago yung 15th centuries, lahat ng Bible sinulat gamit ang sulat kamay. Kaya ang tawag sa kanila manuscript, sulat kamay. 15th century, saka lang naimbento yung printing press. Gagamit ng machine para kopyahin, ilimbag yung mga, kung anumang libro na gusto nilang ilimbag. Before that, lahat ng kopya ng Bible, sulat kamay ng Old Testament. Later on, New Testament din, no? Imagine that. Pero ito yung providensya ng Diyos na ginawa niya sa kasaysayan, no? Now, meron tayong historical witness na ang pangalan niya ay Josephus. So, isa siyang historian, si Josephus, at ito yung sinabi niya regarding sa history ng Old Testament. Sabi niya, Israel had only 22 books which contains the records of all past times which are justly believed to be divine, inspired. And of the 5 belong to Moses, which contains his laws and the traditions of the origin of mankind, Genesis, till his death, Deuteronomy. But as to the time from the death of Moses till the reign of Artaxerxes, king of Persia, who reigned after Xerxes, the prophets, who were after Moses, wrote down what was done in their times in 13 books. The remaining 4 books contains hymns to God. Anong book yun? Psalms. And precepts for the conduct of human life. Ano kaya yun? Proverbs. Saka Ecclesiastes, no? So, again, sabi ni Josephus, how firmly we have given credit to these books of our own nation, Israel, is evident by what we do. For during so many ages as have already passed, no one has ever been so bold as either to add anything to them or take anything from them or to make any change in them. Yung sinasabi niya doon na 22 books, walang nagtangkang dagdagan, bawasan, o baguhin.
yung mga libro na iyon. Now, ito yung, from him, ito yung apat na lesson na makukuha natin from history, sa historical witness niya. Una, yung mga writings na nasa canon sa 22 ay tinuturing nilang divine. Tinuturing nilang galing sa Panginoon. Na ito ay kinompose ng mga inspired men. So again, mamaya natin pag-usapan yan. And to record history from creation up to the time of Artaxerxes, the king of Persia. Na ang sulat na ng Old Testament ay galing saan? Kay Moses hanggang sa Persian time. After that, hindi na kinoconsider na Bible, na Old Testament. Number 2, later writings after Artaxerxes were not seen as equally inspired. Hindi na yon ituturing na kinasihan ng Panginoon. Number 3, the books were considered consistent and trustworthy, mapagkakatiwalaan at walang kahit anong pagkakamali. And sabi ni Flavius Josephus, he counted those books as 22 books. Now, bakit 22 lang? Ilan yung books natin sa Old Testament ngayon? 39. Bakit sa kanila 22 lang? Dinagdagan ba natin? Hindi. Kasi meron silang mga books na tinatrato bilang double books. No, meron silang First Kings, Second Kings, magkasama. Yung ibang mga books nila magkakasama. At yung 12 minor prophets, isa lang. Isa lang yung count nila doon. So, isipin niyo yun. Mula sa time nila sa Tanakh, maging sa Masoretic text, parehong-pareho yung Old Testament natin at yung Old Testament nila. Walang dagdag, walang bawas, walang pagbabago. Mula sa time na yon hanggang sa panahon natin, yung ating Old Testament ay pareho. It's the same. No? So, tignan naman natin si Jesus at ang Old Testament manuscripts. Ang Panginoong Jesus, ang ating Panginoon, siya ang ating sinusunod, siya ang ating tagapagligtas. Paano niya tinuturing ang lumang tipan? Paano niya tinuturing ang lumang tipan? Meron akong tatlong nilagay dito. Una, walang original manuscript si Jesus. Ang meron siya ay mga copies ng Old Testament. Ang meron siya ay yung mga copies na pinasa sa kanila, sinulat sa kanila. At si Jesus ay gumagamit din ng, hindi ng autograph, kundi copy. Naalala nyo nung pinabasa siya sa synagogue? Yung binasa niya yung Isaiah scroll, original ba yun? Copy na yun. Copy yun nung original. Hindi yun ang original manuscript. Ang Panginoong Jesus ay gumamit ng copy. Yun yung una. Pag tinignan nyo yung lahat ng kinoquote ni Jesus dito, Luke chapter 4, bumasa sa scroll ng Isaiah, nung sinabi niya sa mga Pharisees, sinesearch nyo yung scripture. Ano yung scripture na sinesearch ng Pharisees? Yun ay copies ng mga original autographs. No? Pangalawa, nung nirefer ni Jesus yung Law, Prophets, and Psalms, it indicates yung Tanakh. It indicates yung Law, Prophets, and the writings. Ibig sabihin, kahit wala pang tinatawag na technical closed canon, functionally, meron ng authoritative Old Testament sa panahon nila. Meron ng functioning Old Testament sa panahon nila. Pangatlo, alam nyo ba na si Jesus ay gumamit ng translation? Gumamit si Jesus ng Septuagint. Gumamit siya ng Greek translation ng Hebrew, Old Testament. Isipin nyo yan. Kanina, nagbabasa tayo ng public scripture reading dito. Ang ginamit ni Maki nung una ay Tagalog. Tapos mamaya, gumamit na ng English. Mga translation, yung mga yon. Marami sa kinote ni Jesus sa Old Testament ay closely, ang reading nun ay yung nasa Septuagint. No? Pinapakita dito na ang Panginoong Jesus ay nagtitiwala sa kasulatan bilang authoritative kahit na ito ay translation. Yung katotohanan at kapangyarihan ng salita ng Diyos ay na-preserve across languages, across history,
it reflects God's providential care. Ito yung sabi ni Pastor Noel. Sa ano namin yan, sa bibliology, sa GMA. Ito yung sinabi ni Pastor Noel. Sabi niya, Jesus accepted the preserved Hebrew text. Original language, Hebrew text. Matthew 5, blah, blah. And Jesus quoted from the Septuagint. Even when at variance with the Hebrew text. Even may mga times na magkakaiba yung mga minor details at writings. Katulad nung kinote niya sa temptation account. Isipin niyo, no? Yung Panginoong Jesus natin, dalawa gamit niya. Original Hebrew na language, tapos Greek. And kaya niyang i-quote yun with confidence, with authority. Kahit na mayroong mga tinatawag na mga textual concerns. So, ano yung summary natin dito? Number 1, even after the early church, yung Old Testament ay authoritative kahit na walang nag-iisang institution na nag-formally close ng canon. Wala tayong makikita mga kapatid na nagsabi na close na yung canon even after the early church na institution, no? Pero ito ay functionally authoritative sa panahon nila, no? Kahit ang pinagkakatiwalaan natin na Old Covenant book ay yung ipinagkatiwala ng Diyos sa mga Hudyo. Romans 3. Ano yung sinabi sa Romans 3? Sabi ni Paul, then what advantage has the Jew? Much in every way. To begin with, ito yung unang advantage sa mga Hudyo. The Jews were entrusted with the oracles of God. Pinagkatiwala sa kanila yung mga revelation ng Diyos. Sila yung tagapangalaga ng Old Testament. Sila yung taga-sulat, taga-copy, taga-protect. Nasa kanila yung custody ng Old Testament. No? So, yan yung una. Kahit wala pang, hindi natin kailangan ng isang institution na magko-close para masabi na mayroong authoritative Old Testament. Pangalawang summary. Si Jesus mismo, ang ating tagapagligtas, ay nagtiwala sa mga copies at translations ng Hebrew Scripture. Therefore, tayo na mga mananampalataya ay pwedeng magkaroon ng kumpiyansa sa mga translation at copies na meron sa atin ngayon. Na meron tayong kumpiyansa na pinreserve ito ng Panginoon across history, language, and culture. Kasi alam nyo, pag pinag-usapan na yung canon, later on, textual criticism, pinakamahirap. Meron tayong tendency na isipin, kung hindi perfectly by the word, walang flaw, walang difference, yung ipinasa sa akin na Bible, hindi ko mapagkakatiwalaan to. Meron tayong ganong tendency. But imagine the Lord Jesus. Imagine yung Panginoong Jesus mismo. Hebrew at Greek, hawak niya. Tapos kaya niya with confidence ipangaral at ituro iyon. And he is not bothered by those small variants na mga pinag-uusapan ngayon. Pangatlo, kung naiintindihan natin ang Panginoon ay kumilo sa pamamagitan ng kasaysayan at very complex na human providence, dapat tayong mas lalo na magkaroon ng kumpiyansa sa scripture na pinangahawakan natin ngayon. Hindi niloob ng Diyos na ibigay niya sa atin ang Bible katulad ng mga kulto. Yung mga kulto, puro magical yung books nila, di ba? Yung Mormons, kinausap si Joseph Smith, bigla nang nagkaroon ng golden plate. No? Si Muhammad, sino yung nagbigay sa kanya? Diretso mula sa Diyos. Daw, kaya la. No?
yung Diyos natin ay Diyos ng probidensya. Nililok niya, binigay niya sa atin yung kasulatan na hinulma ng panahon. Sinulat, kinopya, binigay, tuloy-tuloy hanggang sa atin ngayon. Hindi ba mas nakakamangha yun? Hindi ba mas nakakabigay kumpiyansa yun? Kesa sa isipin natin, sana pinabagsak na lang ng Diyos. No, brothers. God's thoughts are higher than our thoughts. His ways are higher than our ways. Mapagkakatiwalaan natin yung Biblia na hinulma at binigay sa atin ng Diyos mula sa panahon. Ito yung sinabi ni very good book ni John Meade. Sabi niya, he's saying the same things. Siya yung pinapakinggan ko at binasa ko regarding this. Sabi niya, varied witnesses tells us the story of the Old Testament text. This textual situation has led some to conclude that the Old Testament text was fluid and unpredictable until a much later time. Ito yung isang quotation niya. We have seen repeatedly that the Septuagint, and especially the Dead Sea Scrolls, offer proof that the Hebrew Bible was not fixed before the 2nd century CE, Common Era. And perhaps more surprisingly, that many readers and users of scriptural texts before then were not bothered about it. Ang sinasabi dito ni John Meade ay walang kahit isang institution nagsabi, close na yung canon. Pero ginagamit nila yung Old Testament scripture. Hindi sila bothered sa Old Testament, rather sa early church. Sa panahon nila Athanasius, nila Augustine, hindi sila bothered doon na walang nag-close, quote-unquote, ng Old Testament. No? Continue, sabi niya, in the face of such a conclusion, some conservative Christians might be tempted to wish that a scroll inscribed by the finger of God had fallen out of heaven. However, ito yung dapat nating matutunan, we don't need to despair over this situation. Bakit? Bakit? Rather, we should hear all the witnesses that providence has preserved for us in these diverse ways and texts, so that we can appreciate the various contours and lines contributing to the beautiful textual mosaic that we have. God providentially superintended the preservation of His revelation through normal, arduous work of ancient scribes and translations. Ganito niya sinulat yung Old Testament, ganito niya binigay sa atin yung Old Testament. Meron pa pala. Sabi niya, some scribes were more careful than others. Some translators produced much literal translations, while others created more dynamic ones. Some scribes intervened more than others in the copying process. God used all of these normal human means to pass down His word faithfully. Dito natin tatapusin. Ano yung sinabi ng Isaiah 48? The grass withers, the flower fades, but the word of the Lord will stand forever. Sige po, dito nagtatapos yung ating history ng Old Testament. How did we get our Old Testament? So, if you have any questions or comments, pwede tayo mag-discuss ngayon. Sa susunod na Lord's Day, pag-aralan natin yung apocryphal books. Yung tinatawag na ng Roman Catholic Church na deuterocanonical books. Bakit yung Old Testament ng Roman Catholic Church ay merong mas maraming books kaysa sa Protestant Old Testament canon? Sige po, any question or comments? Si Deacon Manny, and then si PJ. So, anong comment nyo pas dun sa Pinoy version, translation? Okay. Parang, ang ano kasi nung nabasa ko dun, dito sa lecture nyo na, may confidence dapat tayo na na-preserve ng Diyos yung
faithful na word kahit na tatranslate to. Yeah. Pero may mga version like yung Pinoy version na tinatranslate to base dun sa kung ano yung common na language. Na mas maintindihan agad ng mga tao. So, any comment dun, Pas? Parang nano ko ba dun, dapat hindi ko siya, tanggapin ko rin siya agad-agad dahil na-preserve naman ng Diyos yung salita niya kahit anong translation. Yeah. Then, pangalawa, Pas, curious lang ako dun sa pagta-translate ng mga version ngayon. Yeah. Parang kasi pag binabasa ko yung mga harapan ng Bible, binubuo siya ng iba't ibang mga denomination, di ko sure. Parang gano'n, binubuo siya ng mga iba't ibang theologian na itatranslate nila to. Tapos, ayun. So, sa ganung bang kahit iba-iba yung mga views nila is, masasabi pa rin nating faithful or walang bias nga yung pagta-translate ng mga ng Bible sa iba't ibang panahon. May Sige, lang po, sir. Pas. Pa-repeat na lang ng second question, mamaya, sir, if makalimutan ko. So, yung una ay, paano tayo magre-react dun sa mga translations ngayon na parang modern yung pananalita. Kunyari, katulad nung, ano pangalan nung? Pinoy, Pinoy version. Pinoy Standard Version, yeah. So, magbibigay akong caveat meron tayong separate lesson regarding translations, history ng translations, mula dati hanggang ngayon. Magkakaroon din tayo ng lesson regarding the philosophy of translation. So, paano ginagawa yung iba't ibang translation? Ano yung kinoconsider nila? So, may separate lesson tayo niyan. Perhaps sa June pa yun. June pa yun mangyayari. Pero, for example, yung Pinoy Standard Version, yung mga translations kasi na yan, kung sila ay talagang faithful doon sa original Hebrew, Aramaic, at Greek, yes, kailangan nating tanggapin ito bilang faithful na translation ng salita ng Panginoon. However, iba-iba yung kung paano sila gagamitin. For example, kung ganyan, syempre, hindi natin yun by discernment and by wisdom, hindi natin gagamitin yun bilang public scripture reading. Di ba? Kasi alam natin, napaka-informal niya. Anong tawag doon sa salitang yon? Taglish ba yon? Colloquial siya, no? Pero, hindi ibig sabihin na colloquial yung translation niya ay unfaithful na siya. Doon sa original. Ang gusto nating malaman, yun ba talaga yung sinasabi ng mga original languages? So, ayun. Saka hindi ko sinasabi na hindi natin sinasabi na yung lahat ng translation ay pantay-pantay sa faithfulness. We have to do our homework kasi may iba't ibang klase ng translation. Again, later on, pag-uusapan natin na may word for word, merong thought for thought. Yung mga thought for thought na translation, minsan, sobrang layo na, to the point na hindi na nagagrasp yung original words. No, for example niyan, hindi na tinuturing na translation yung amplified version ng Bible. Actually, na siya, paraphrase. So, yun yung mga, hindi natin tuturing na translation yung mga paraphrase ng mga words na yun. So, again, pag-uusapan po natin yun sa, ano ba yung tama? Thought for thought or word for word? Yan. Pero, kailangan nating alalahanin, no two translations are perfectly the same. Kasi walang dalawang language ang perfectly the same. Kunyari, nag-English ka, i-translate mo sa Tagalog, walang perfect Tagalog doon. Kasi yung nuance ng Tagalog, iba sa nuance ng English. Pero yun yung nililabor ng mga translations. How can we put Hebrew and Greek to English na mako-convey niya yung truth na meron doon? So, yun muna, sir. So, pero, kumbaga yung mga ibang elaborations ay doon na sa next. Ano yung pangalawa, sir? Yung Nasagot niya na rin, Pas, yung kung paano natin consider kung faithful ba yung yung mga translation. Thank you. yung pangalawa? Pas.
Sige, si PJ muna tapos. Morning, Pas. Salamat sa lecture. Dun sa LXX ay may Septuagint. may mga passage na wala sa Masoretic text. Yes. Sample yung Jeremiah at saka yung First Samuel. Ang gusto ko lang marinig is ano yung implication nito sa doctrine ng Scripture? Ayun, yeah. Yung Old Testament, kinukuha ng mga translators dun sa iba, kunyari Dead Sea Scrolls, meron dong Proto-Masoretic, merong Septuagint. Actually, yung Septuagint, kasama dun yung mga apocryphal. Kasama dun yung Deuterocanonical books, no? So, pero ang chine-check nila doon, hindi ko pa narinig yan na wala dun yung ang alam kong wala ay yung Esther. Book of Esther doon sa ibang mga merong longer versions saka shorter versions pa yon. Yes. So, ang mga differences at variants na yon, sa mga nabasa ko, walang mga major doctrines na tinatamaan doon sa mga variants na magkakaiba doon sa mga pinagkukuhaan ng mga copies. Pero kung meron mang pagkakaiba, definitely. Meron talagang mga differences. Merong mga spelling, merong mga baliktad na words, merong mga, kumbaga, human error talaga pagdating sa pagkopya, no? Pero yung mga doctrines saka yung full message ay kapag kinompare, makukuha natin yung pinaka original niya na intent. Yeah. Pero isa-search ko yan. Ano yan, Samuel? First Samuel sa Jeremiah. Okay. I-check ko yan. Sige, Deacon Marlon. Question, Pas. Isa sa mga major accusation ng mga Muslim sa hindi pagiging credible ng Bible as Word of God kasi hindi naman daw sinabi ng Diyos na Word of God niya yung Bible itself. Sa kanila kasi sa Quran, merong word may diretsong word per se na nagsasabi na yung Quran ay Word of God. So ngayon, yun yung number one na argument nila versus the Bible. Wala namang sinabi na the Old Testament or the New Testament, since Old Testament tayo ngayon, na Word of God yung Old Testament. How do we answer that tricky accusation? I think from ignorance nila yung sinasabi. Ang isa ko naisip doon, Deacon, ay sa Old Testament, yung mga prophets, nung nagsalita sa isa, saka nagsulat, ang sinasabi nila, "Thus saith the Lord." Pagdating sa New Testament, ang sabi na ni Jesus, "It is written." Ibig sabihin, tinuturing ng Panginoong Jesus na yung sabi ng Diyos sa Old Testament ay nakasulat. So kung sinasabi nila, wala namang sinabi sa Bible na salita ng Diyos yung nakasulat, meron. Si Christ mismo nag-claim. Sabi niya yung "Thus saith the Lord" ng Old Testament ay it is written na sa New Testament. Meron pang isang verse wala lang akong data, so sorry. Merong isang verse na nasa New Testament, sinabi ni Jesus, "Have you not," kung masa-search niya, thank you, "have you not read what God spoke?" Kay James White ko narinig yon. So isipin mo, ang weird nung sinabi ni Jesus, sabi niya, "Nabasa niyo ba yung sinabi ng Diyos?" Ibig sabihin, nagsasalita yung Diyos sa nababasa. So, answer yun dun sa mga nagkiklaim na hindi naman sinabi na salita to ng Diyos. No, may sinabi yung salita ng Diyos, sa salita siya ng Diyos, kahit nakasulat siya. Pas, meron ba tayong assurance na the Old Testament writers na alam nila na, kasi yung mga New Testament writers, alam nila na nag-write sila ng scriptures. Yes. How about the Old Testament? Kasi babasahin niyo yung Kings, for example, First Kings and Second Kings. Meron dong mga binabanggit na mga ibang writings. Yeah. Like the Chronicles of the Kings. It was written in the Chronicles of the Kings. May mga iba pang writings na hindi part ng Old Testament. And yet, kiniklaim nila as parang, hindi naman authoritative, pero parang
reference. Yeah. Yung question ko kasi yung mga writers ba ng Old Testament, aware sila na they are writing the Holy Scriptures of God? Or it is organically preserved by God and categorized later na these books are the authoritative word of God? Kay Moses, sure ako na alam kasi pinapasulat sa kanya talaga ng Diyos yung Torah, yung Pentateuch. Yung others, I cannot surely answer. Pero ang vantage point natin ay kung paano tinignan ng New Testament yung Old Testament. And definitely, tinignan ng mga New Testament believers na inspired from God, authoritative yung Old Testament. So hindi ko lang sure yung mga outside the Torah kung alam nila yung sinusulat nila. However, whether yes or no, alam natin yung mga New Testament Christians, they affirm na yung Old Testament ay, sabi ni Paul, God-breathed. 2 Timothy 3:16. Sabi ni Peter, they were carried by the Holy Spirit. 2 Peter 1:21. So, may confidence tayo. Kahit na hindi from the Old Testament itself, but from the New Testament kay Christ sa mga apostles. Ilang pas? Sige. Dun sa Quran, saka sa Bible. Actually, kinikilala ng Quran ang Torah at ang Injil, kinikilala nila bilang salita ng Diyos. Ang problema lang ay yung pag-handle ng may tinatawag silang parang corruption. Yan yung palagi nilang claim. Yes. Yeah. Pero kinikilala nila, walang direktamente sa Quran. Actually, ina-affirm ng Quran ang Injil at ang Torah na salita ng Diyos na nasa scripture natin. Pero yun nga, ang against sila doon sa mga transmission dahil nagkakaroon ito ng corruption. Like sa pagkilala nila sa Quran na direktang galing mismo sa Allah. mismo. So, yun yung difference. Kaya, question nila lagi yung authority ng Bible, scripture. Dahil sa dami ng translation, sa transmission, so yun yung nagiging tendency ng pagkilala nila sa scripture. Pero, ayun, ina-affirm nila, kinikilala nila ang Torah at ang Injil bilang salita ng Diyos. Yung interpretations lang. Sige, anyway. Sige po, others? Any question or comments? Very interesting yun na yung sa Quran, walang any way to confirm. Yung kiniklaim ni Muhammad, na bigay sa kanya yun ng Diyos, walang kahit anong way to confirm that. Pero yung scripture, we have all the means para i-confirm mo ng sarili mo. Totoo ba to dun sa Greek? Totoo ba to sa Aramaic? Totoo ba to sa Hebrew? Open book yung Bible to be studied, scrutinized. Hindi takot ang Diyos na tignan ng mundo yung libro niya at suriin ng mundo yung libro niya. Pero dun sa mga ibang cults, wala eh. Yung propeta lang nila, saka yung claim lang, yung makakapagsabi. Pagtiwalaan mo lang yung propeta, ganun. Hindi, yung scripture natin iba. Pwede mong suriin yung kasaysayan. Pwede mong basahin yung mga original copies. Hindi takot yung Diyos na mas-scrutinize at sabihin niya, pagkatiwalaan mo yung salita ko. Sige po, I think wala na. Next, Lord's Day, Apocryphal Books, yung Deuterono Canonical Books. Let's pray. Diyos namin, maraming salamat po sa inyong pagpapala sa pag-aaral namin sa Lumang Tipan. Salamat, Panginoon, dahil binigay nyo sa amin to sa paghubog at paglilok nyo sa pamamagitan ng kasaysayan, mga itinalaga nyo bilang sumulat, kumopya, iba-iba ang kanilang mga paraan, motibo, at maging sa mga pagkakaiba na to, O Diyos, ay ginamit mo para sa kaluwalhatian mo at para sa kabutihan namin na bitbit namin ang Lumang Tipan hanggang ngayon. Papuri po sa inyo, aming Ama. Turuan nyo kaming ibigay ang puso namin at ilagak ang kumpiyansa namin sa banal mong libro. Turuan nyo kami na maging mga tao ng libro, mga nananampalataya, nagbabasa, nag-iisip at dumadaloy sa buhay namin ang katotohanan ng libro mo.
Papuri po sa iyo, Diyos, sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.